Pahayag, 11 kabanata. Pagkatapos, binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabihan, Tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Isusugo ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraay, mamamatay ang sinumang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ng halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahandusay sa lansangan ng dakilang lunsod na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3.5 araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng 2 saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Pagkalipas ng 3.5 araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. Nang oras ding iyon, ay lumindol ng napakalakas at nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 tao ang namatay. Ang mga natirang tao ay natakot at niluwalhati nila ang Diyos ng kalangitan. Natapos na ang 2 lagim at ang 3 lagim ay malapit na. Pagkatapos ay hinipan ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, at sa langit ay may malalakas na tinig na nagsabi, Ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman. At ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kani-kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at ang nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo, dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa mga patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo at sa iyong mga hinirang, sa lahat ng may takot sa iyo, dakila man o hamak. Panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig. at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito.
Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol, at umulan ng batong yelo.